sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago sa kaluma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So ngayon papakita ko lang sa inyo na nag-upgrade tayo, in-upgrade natin yung ating DIY na passive conditioner. So dati ito yung kanyang lalagyan, ayan, maayos naman, mahigpit yung mga saksakan natin, kaso kapag nagsasaksak ako dito, yan, titingnan nyo, gumagalaw-galaw, kailangan nyo pang hawakan. Tapos, syempre yung kanyang kaha, magaan. Tatakbo-takbo kapag sinasaksakan mo na siya. Tapos, kapag marami na yung nakasaksak dito, lalo na kung may mga pabilog, hindi na nagkakaanuhan na, nagkakabungguan na. Ayan, tapos hindi mo na maisasaksak nang maigi yung kanyang plug dito. Kaya nung may ginawa tayong UPS, yung APC na UPS o yung backup, after natin ma-check na malalay na pala yung kanyang problema, sira na yung battery, tapos kinain na ng kalawang yung kanyang board dahil nag-leak na yung kanyang lead acid, at nagdesisyon na yung may-ari na hindi na niya papagawa. So dahil hindi na niya papagawa, hiningin na lang natin para mapapakinabangan. So ito na ngayon yun. Ayan, alam naman natin na sa mga ganitong uri ng backup ay napakatibay ng ito, kanyang mga saksakan, heavy duty. Napakatibay nito. Tapos sigurado tayo na napaka-stable ng kanyang kaha dahil ayan lapat na lapat siya, tapos hindi siya basta gagalaw. Okay? Ayan. Tapos ma-mount pa natin ng maigi yung DIY natin na power conditioner board, yung circuit na ginawa natin. So ito na ngayon yung nasa loob. Ayan. Okay? So dito ulitin lang natin itong circuit na to dito, itong socket na to una dito. Ito yung sa original niya talaga nagamit sa original circuit niya. Ito hindi to dumaan ng naka-direkta to dito sa kanyang line, sa kanyang plug. Tapos itong tatlo na to, ito na yung dumaan ng DC to AC inverter. Itong tatlo. So tamang-tama dahil itong linya na to, ito yung gagamitin natin as untreated line galing dito, galing sa linya. Tapos yung idadaan natin ng filter board ng power conditioner, itong tatlo. So ito, kung hanggang saan yung makakaya nitong plug na to, yung linya na to, sasagarin niya. So wala tayong problema. Dito, yung kakabitan natin dito na ito yung power conditioner natin, aabot lang to ng maximum tayo ng 1000 watts. Kapag continuous yung gamitan, nasa 500 to 600 watts lang tayo. Itong capacity ng circuit natin. Okay? So tamang-tama yan Meron na siyang sariling wire. Ayan, dalawa. So pinutol na lang natin. So dito sa natin, ito yung natin Ito yung ating ayan, ito yung EMI filter natin. Ito, EMI line filter natin. Ayan siya. Okay? Tapos ito naman yung DC filter natin. Sa mga ganitong estilo ng passive power conditioner, yung tinitreat nito yung isang linya lang, hindi yung dalawa. Iisang line lang. So, papakita natin sa inyo. So, ito yung input. Ayan siya. Ito yung input, Ayan. So, dito, tatagos yan di hanggang dito. Ayan, Ayan, hanggang dito sa input ng natin, DC filter natin. Ayan, tagos dito sa kabila, sa dulo sa output. Okay? Ayan. So dito mapapansin natin na hindi dumaan ng circuit, nakadirekta lang siya yung isang linya. Ayan. So ito yung linya na treated line. Ayan. Okay? So dito, ayan. Galing sa input ng EMI filter natin, papunta sa output. Ayan. Okay? Nakakonekta pa siya hanggang dito.
Pero pagdating dito sa output ng DC ano natin, ayun, wala na siya. So, ibig sabihin, yung dalawang linya na yan, ito, so natitreat yan dito sa ano, dumaan ng line filter, EMI line filter, itong linya to. So, pagdating dito sa ano natin, pagdating sa DC filter natin, iisang line lang yung natitreat. Iyan lang, yung isa lang, yung isa hindi. Okay? So, lahat ng mga ano natin, lahat ng mga ginawa natin dito, ito, ano yan, mga recycle natin. Itong board na to, kinat lang natin to galing sa malaking power supply board ng CRT TV. Ano? Na kung mapapansin nyo, meron lang tayong mga modification na ginawa para maitama natin yung ano, maitama at maiwas to natin yung EMI filter. Ayan. Okay? Tapos, pagdating naman dito sa ating DC filter, lahat ng mga piyesa na yan, mga luma din. Ito, ayan o. Puro luma yan, pati ito. Yung mga diode, luma. Yung bago dito, ito lang. Itong board lang na kinabitan natin. Ito. Pinagdudugtong-dugtong natin yan gamit yung soldering lead. Ayan o, kung mapapansin nyo. So, ito lang yung bago. Sa lahat dito, ito lang yung bago. Ayan. So, naikabit na natin to. Ayan. So, gustong-gusto ko kasi itong gamitin, ano, para sa mga hindi pa nakakaalam at mayroon naman kasing hindi naniniwala sa mga power conditioner kasi parang ano nga, parang walang pagbabago, ano. So, ginagamit natin to sa mga ano lang, yung magtitest tayo ng mga amplifier, tapos yung mga preamps at ibang mga circuit na mayroong sound saka picture. Dito natin itong ginagamit. O kaya yung makikinig tayo ng music na gusto mo yung malinis na tunog. So napaka-importante nitong circuit na to. Ayan, kaya gustong-gusto kong gamitin to. Matagal-tagal na rin sa akin at ayan. Ang maganda lang dito, may mga surge protection din yung circuit natin. Ito, meron tayong fuse, meron tayong varistor na kakasa, meron tayong resistor. Tapos, dito, sa bagong kaha natin, meron tayong circuit breaker dito. Ayan o. Ayan. Okay, so ngayon ititest natin para makita nyo, no? So, dito yan, nakakasa. So, ito hindi pa natin na ipa-finalize, ano? Ayan. Lalagyan pa natin ito, may mga 4 na butas. Dito natin yan, i-screw natin yan para mas tumibay siya na kahit na malaglag man yung ano natin, yung item natin ay hindi siya mapapaano, hindi siya matatanggal sa kanyang lalagyan. Okay, so ngayon titest natin. So ayan na, isaksak na natin ano. Tapos magsukat tayo. So ito yung ito yung kanyang ground. Nasaan ba? Ito yung ground, tapos ito yung dalawang linya, yung live tsaka neutral. So test natin. Ayan, kung mapapansin nyo, kung nakikita lipat natin. Ayan. Meron tayong 230 volts. Okay, so normal na yung natin. At sigurado tayo na mas matibay at kampante na tayong gamitin yung natin. Gamitin yung natin, yung circuito natin. Tsaka nakamount na siya ng maayos. Hindi na siya gagalaw-galaw kapag ginamit natin. Ayan. Okay, so hanggang dito na lang siguro tayo. So maraming salamat at shoutout nga pala natin si Ma'am Juicy. Ma'am Juicy, maraming salamat dun sa pinadala mong blessings at napakalaking tulong po sa atin yon at naway lumago pa yung channel mo at more blessings pa para sa iyo at maraming salamat ulit. So God bless at bye bye.